para sa pagdala sa pulong sa Ginoo. O it's a privilege nga mahimong part sa inyong pag-worship o pagtuon sa pulong sa Ginoo karon. Dili ta langan palihog manindog ta. Salamat nga naa akong pamilya. Basta magkatigulang na ta, gusto na gid nato kanunay nga naa sa atong kiliran ang atong mga hinigugma. Salamat nga niya sila. Please read with me James 4 verse 2 to verse number 3. Tambusahon Santiago 4 bersikulo 2 ngadto sa verse number 3. Ready? Go. Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye asked and receive not, because ye asked amiss, that ye may consume it upon your lust. This afternoon, let's talk about prayer. Prayer. Let's pray, Lord, salamat kaayo o nasayod ka Ginoo kung unsa ka wala mi nahibaw-an pagyud ay sa pag-ampo. Tudloy mi Amahan, tudloy mi Holy Spirit. In Jesus' name, gamita ko karon to lay down this principle, and may this will encourage and exhort and teach your people. In Jesus' name I pray. Amen. Let's talk about prayer. The Holy Spirit works. The Holy Spirit comes in answer to prayer. The Holy Spirit filled a Christian in answer to prayer. The power of the Holy Spirit comes through prayer. Nahibalo ang kaaway nga kung doon na may iyang paningkamutan gyud after nga naluwas ta, after nga nahibalo ta sa Holy Spirit, nadili gid ta magampo. Kay bisag naa tay Holy Spirit pero kung dili ta mo magampo, mangayog tabang niya, dili pod mo work ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. So naningkamot gyud ang kaaway nga dili ta makakatuon sa pagampo. I know nga kita nagampo ta. No, ampo ta mga sa panahon sa pagkaon, pagkatulog. But that is not the kind of prayer nga gusto sa Ginoo nga atong mahibaw-an gyud. Dili na mao nga kind of prayer. We pray publicly, and a very important rule in public praying. Basta magampo galita in public, make it short. Short. It's not time to impress the hearers how you pray. It's not the flowery words. Keep it short, direct and short. Labi na kung magampo ka sa panahon sa pagkaon. Birthday, celebrations, naada ang litson, ang pagkaon. Unya alas 12 na niya, magampo ka, 15 minutes, na batuon ka na og humba sa mga laminaw. Make it shorter when you pray for food. Ang tinuod nga pagampo nga pahalag 24 hours or 24/7 kanang nag-inusara ka alone in your closet. Kana nga klase nga pagampo mo'y tinguha sa atong teacher nga atong makatunan. So kini daing pagampo nato very elementary pa gyud kaayo. Pero sige lang, ang Holy Spirit mo tudlo na to. So let's talk about prayer. First, the privilege of praying. Number 2, the promises of God when we pray. And then number 3, the problems we face in prayer. Unsay mga problema kung mag-ampo ta. Prayer is a privilege. Ingon pa din ang Bible, ye have not because ye ask not. Can you imagine ni ana? Daghan day unta nga atong maangkon or mahatag sa Ginoo if only we learn to pray. Kung unta makakaton lang ta sa pagampo gyud. Kinato pagampo mao naman pero kuan lang pagid kaayo kanang very weak pagid kaayo ang atong pagampo. Ang pagampo nga gisulti sa Bible, gi-inspired sa Bible nga atong buhaton. Kanang pagampo nga mo resulta gyud og kanang pagtubag sa Ginoo. Many times we pray and we are very disappointed and discouraged because our requests are not answered.
That is not the kind of prayer nga gusto sa Ginoo nga atong makatunan. Iingon siya, ye have not because ye ask not. Padaghan gidayon kayong na-miss na to nga mga piding mahatag sa Ginoo if only we learn to pray. Dunay mga dili mahatag sa tao nga panginahanglanon, dunay dili mapalit sa kwarta. And only heaven knows how to give it. Ang langit ra gyud mo'y makahatag niini through our prayers. Through praying. So, let us learn to pray. It's a privilege. Usa ka dakong pribilehiyo. Naibaluta nga sa Bible dunay usa ka hari si King Ahasuerus. He made a declaration for a certain period of time. Walay gibisan kinsa nga gitugutan nga muadto sa court sa king aron nga mo mangayo or muhasol or anything nga imong gikinahanglan ang presensya o igdulungog sa hari. Gusto ang hari nga mopahulay siya. Walay piding makasulod. Sirado ang iyang korte, gigwardyahan. Unya giingon pa gyud sa balaod nga kung dunay mangahas nga manuktok o mangita og audience sa king, pagkakita sa king nga dili siya ganahan nimo, diha-diha patyon ikaw. Grabe nga sugo. So kinsa goy mangahas nga moadto sa king. But you know his wife, the Queen Esther. There was a time nga ang intercession ni Esther sa king gikinahanglan gigayo. You know the background of the story that her people was scheduled to be butchered, nga pamatyon sila. And ang uncle nga si Mordecai mingon, Queen Esther, kung magpakahilom ka ani, ang Ginoo mo hatag gyapon og kaluwasan. But do not think nga ikaw ma-save niini. So after much praying, si Queen Esther miadto ni King Ahasuerus. O you know the story nga nakakaplag siya og favor gikan sa king, og mingon ang king pagkita niya ang iyang queen mao'y nanuktok, hatag niya ang iyang scepter as a sign nga gi-accept niya ang person nga nangayo sa iyang audience. Og mingon ang king, Queen Esther, unsa may imong gusto, bisan the half of my kingdom akong ihatag nimo. It's a privilege. Pero salamat sa Ginoo, ang punto nako mao ni nga ang atong king dili sama ni King Ahasuerus. Wala siya'y ordinansa or balaod nga way bisan kinsa nga makaanhin ako, nga mutugaw nako. Walay ing ana nga balaod ang Dios. On the contrary, ang Ginoo mo nag-ingon, come unto me. Duol nako. James, Peter, and John were so privileged that sa 12 disciples, kiniragid sila mo'y gikuyog sa Ginoo dito sa bukid wherein Jesus was transfigured. Nga nakita nila ang glory ni Jesus Christ before, ang glory nga sa wala pa matao si Christ, si Jesus. Nga ang iyang sanina, grabing pagsidlak ngayang naong sama sa adlaw. Di sila rato'y nakakita. So much ang ilang nakita nga they were so amazed and was struck nga nagkabuang-buang sila kung sa ilang isulti. Nagkalimot sila kung silang isulti tungod sa kanang epekto sa nakita nila. What a privilege. Pero sila rang tulo mo tagaan sa Ginoo ni atong pribilehiyo. But karon kita tanan gitagaan sa Ginoo sa maong pribilehiyo. Moses saw the face of God. Dili nga lang klaro nakita niyang likod sa Ginoo and the glory of God was reflected diha sa naong ni Moses. But it was only Moses at the time. But karon the privilege is open to everybody. Ingon ang Hebrews 4 verse 14 to 16. Seeing then that we have a great high priest and is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. That means our faith, our belief.
For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. We have infirmities, atong kaluyahon. God see to it nga, dili ta ma-discourage sa pag-ampo despite sa atong kaluyahon. Kay ang atong high priest, nga mao si Jesus Christ, nahimong tao sa tuyo, dili lang aron nga mamatay para sa atong sala, aron usab kita may assurance, may courage, nga muduol sa Ginoo sa pag-ampo. Kay ang abogado nato dito, usa ka Dios nga nahimong tao, nga nakasabot gyud sa palasunon sa tao, sa pagbati sa tao. He was in all points tempted, yet without sin. Aron nga, do not take courage. Therefore, let us come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. The point makes so no ni, tanan, giplastar sa Ginoo, to encourage us to pray. Walay balaod ingon siya, dili pwede nga bisan kinsalay mo ampo. It's open to everybody, 24/7. It's a privilege nga gihatag sa Ginoo, labi na iyatang anak. Then gipasiguro pa kita niya nga dili ta maulaw, dili ta mahadlok kinsa na ako'y anak nga mo'y mga bugado nimo nga nakasabot sa imong kaluyahon. Kung maulaw ta tungod sa atong sala din, ang tubag niya na si Jesus Christ na gihapon. Kung maulaw ta, kadi ta kabalo musulti, walay laing tubag niya na ang Holy Spirit. Holy Spirit na gihapon na ni Jesus. Nga mahibalo siya mo articulate sa dili nato masulti nga pulo, nga agulo ra atong mahimo. Luha lang o agulo ang masulti, but that is more than words. Nakasabot ang Ginoo. Tears are a language, and God understands. Gi-assured to sa Ginoo siya, you pray. Despite sa imong weaknesses, you pray. I am here to help you. Unya, ang atong duulan, ang trono sa tabang, mo na ang grasya. Unya, ang naglingkod sa trono, mutabang pud. Wa gitay rason, nganong di ta mo duol sa Ginoo sa pagampo. Munang ingon ang Bible, pagkasayang kayo, ye have not because ye ask not. Ay, pagkasayang kayo nga mamatay na lang ta, na mubiya ta ining kalibutan na mamiss nato ning giingon sa Ginoo. Ye have not because ye ask not. Oh, ako daghang kog panginahanglanon. Pagkadaghan kay sa tong panginahanglanon gyud. Pero salamat sa Ginoo. Dunay usa ka tubag, mao si Jesus Christ. It's a privilege. Jeremiah 33:3 nag-ingon, call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Background na ining nga verse si Jeremiah, hilabihan niya kaguol tungod kay ang city sa Jerusalem. Wala na, giguba na ni Nebukadnezar, gisunog na. Daw imposible na nga ma-restore pabalik ang city. Unya, ang mga tao, wala na, katibulaag na. Ang uban tuwa sa Egypt, ang uban tuwa sa Babylonia, ang uban, wa na nabilin dito sa land of promise. But in that midst of hopelessness, ingon na Ginoo, Jeremiah, you call me, and I will answer you. Ipakita na ko nimo ang dili mahimo sa tao. And there, God made a promise. In just 70 years from now, kini nga city, ma-rebuild. Ang temple mabalik, ang mga tao mabalik. And true indeed, after 70 years, gibalik sa Ginoo ang Israel, ang Jerusalem. Kung tanawon nimo na giunsa sa Ginoo, si Daniel mo gigamit sa Ginoo to pray. He prayed, and si Haggai, the priest, and si Nehemiah, the builder. But they were men of prayer. You see, mga butang nga imposible, daghang kayong mga imposible yung mahitabo. Pero nahitabo, if only we learn to pray. Unta, makakatunta sa pag-ampo. In James chapter 4, verse 13 to 17, what a privilege to pray. Ingon diri ang Ginoo, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. So, nagisgot ni mahitungod, una sa mga negosyante. Kaginansya, mamaligya ta dito, adto ta dito. Sa ito pa, kini mga negosyantihan, naghimon ni sila og plano. Doon sila yung mga plano, silang negosyo, unsaon nga makaginansya. O kining pagplano, dili lang ni
para sa mga negosyante. Ang tao nga walay plano, nga buhaton ugma, wala na'y progress ka na nga tao. Kung pangutanon sa may plano si mong kinabuhi, wala lang, unsa lang moabot sa kong kinabuhi, agkoy ayag pagigminyo anak, day. Kung kanang batanon nga, unsa may plano si mong kinabuhi dong, wala lang, unsa gibadli sa palad, mo lang, palayo ni anak, kay pagkaluoy sa imong anak, kung nga na imong bana. Dapat doon na tayo plano, kay ang Diyos doon ay plano sa itong kinabuhi. Gani ang atong plano dapat muko-inside sa plano sa Ginoo. Unsaon man nimo na, pray for God's wisdom. So, kini nga verse dili lang para sa mga negosyante, but for us, because we need to plan. But in our planning, pagkadako na yung sayop, nga dili na to apilon ang Ginoo pinagis pagampo. Mingon siya, oy, unsa man mo, wala mo mahibaloon sa inyong ugma. Kay unsa ba inyong kinabuhi? Mura lang ni og alis nga aso, makita mahanaw lang dayon. Dapat ang imong isulti verse 15, kung itugod sa Ginoo mabuhi pa mi, amo ning buhaton. O kung nagplano di ay ka, unya wala ka nagampo, ingon na Ginoo, this rejoicing is boasting. Sa tupa, presumptuous ikaw, nagpakaaron ingnon ka as if do na kay gahom sa imong ugma. Uy, wa gitay gahom sa atong ugma. Wa kita. Mo na nga, muingon kita, Lord, kung imo ning itugot, Ginoo, tabangi ko, Lord, nga mahimo ning akong plano, kabubuton ba ninimo, tarungan ni Ginoo, apilon gyud ang Ginoo, diha sa paghimo sa plano, pinaagi sa atong pagampo. Kay ingon ang Bible diri, dautan kini, nga magplano ka, nga walay apil ang Ginoo. Tunay daghang mga tao nga nag-travel karon, it's a long weekend, it's vacation, season of vacation. Dahil mga plano, tingali karon naa sila sa hotel, tingali karon naa na sila sa expressway, tingali karon naa sila sa dalan. Doon na sila yung mga plano, pagbuhaton, reunion dito sa ilang mga parenti. Wa sila mahibalo. Nataman na sila, dias karsada, mabot nila ang kamatayon. Doon na yung mga tao karon nga matulog karong gabi. Doon na sila dagang plano sa ugma. Wala sila mahibalo, nga dili na sila makamata. Doon na may inaamahan alulos estudyante. Usually, ang bana mo una og mata, aron mo'y maglungag. Buutan nga bana. Pagtanaw sa asawa nga, alas 6 na, wa pa man ni bakod iyang bana. Alas 4 mo, bakod mo ta ni. Gingnan lang niya dong, muuna lang ko og bakod ni mo. Kaya kung niya, nagikapoy ni natulog. Alas 8 na lang, wala gihapon, may bakod. So gibalikan niya, pagbalik niya, tuskig na. Patay na diya iyang bana. Anak pang kadlawon. You see? We have plans, pero wa kita gahom. Muna nga pagkadautan day, pagka-presumptuous na to, nga miingon ta nga, ugma mo niya akong buhaton. Kay wala tay katungod. Dili kita mo'y tag-iya sa atong ugma. That's why we need to pray. We need to pray. Prayer is an expression of humility and submission to God. Not only that we believe that there is God, but it means we submit to His authority. And it's also humility. We are nothing, Lord. We plead, we need your help. What a privilege if the President will call us or call me or anybody of you, please come. Kaya nagka-problema ko, aning kuan, DPWH, I need your prayer. Let's pray here in my mansion. Ay, pagkanindot kayo. Oh. But here is heaven, niyang langit, 24/7, nag-ingon, come unto me. Let's talk. Let's talk. Prayer is talking to God. Prayer is worshiping God. But prayer is also interceding and asking something from God. Oh, kung mahimos tao, nganong mangayo pa man ko sa Ginoo nga mahimo ra man ni sa tao. Pero lahi gyud kung ang Ginoo mo'y mohikap sa tao aron mohatag nimo ginamit sa Dios. Kung mo diretso bitaw ka sa tao, no? Have you learned this? Have you experienced this? Kung mo diretso ka sa tao, maunsa man ka maulawan ka. Maunsa man ka mainsultuhan ka. Unsa pa ka balibaran ka, sakit kay na, labi na tiguwang na ta, magtutas tao, mangayo ta, pagkasakit kay na, mauwaw kay ta. Pero kung dito ka sa Ginoo, niya ang Ginoo mo hikap sa tao,
Ayaw lang gid pagpadungog-dungog. Ayaw lang pagpadungog-dungog kay kini mga negosyante makasabot ra ba kuno ni sila padungog-dungog ta. No? Ay padung ampun ito sa Ginoo. Adunay tao si George Miller. Doon na siya orphanage, more than 1,000 ka mga bata. Wala gyud siya sukad nagsulisit. Gani when he made ingon pa siya, naghimo siya report, gisulat niya didto pila ka mga bata, pila need sa mga bata. Nakonbiktar siya nga kung ako ning isulat, magunahunahon niya ang mga tao nga nakadungog ni ani nga nangayo ko nila. So gi-erase niya ang needs. Wala aron nga dili gusto niya nga kung isupply ni ang Ginoo ra gyud mo'y maghatag. And true indeed, namatay si George Miller. Wa gid siya sukad ng kapangayo ug tabang sa tao. Tao mo gigamit sa Ginoo, but wa gid siya manuktok sa kasing-kasing sa tao aron nga mohatag. Unta ang iya lang gihimo is to pray. That is the kind of prayer nga gusto sa Ginoo nga atong may bawaan. Ay, kita nag-ampo man ta kada adlaw ba? Pero kanang klase nga pag-ampo, dili mahadlok ang yawa na, oy, balog ang yawa ng inampo ana. Dili mahadlok, wala na dili na dili na makahatag og kabalakas sa kaaway nga nudratay mailog siyang gingharian. Wala. The kind of prayer nga gusto sa Dios nga atong makatunan, kanang prayer nga motubag siya, nga mo resulta og milagro sa atong kinabuhi. Gusto ba tang makakatuon na? Pagkanindot kayo. So, that's the privilege. Number 2, the promise of God when we pray. You know that I have already mentioned Jeremiah 33:3. In Luke 18:1, and he spake a parable unto them, to this end that men ought always to pray and not to faint. The word faint, it means weariness. Kana bang nagkadiin-diin kag trabaho, gikapoy na ka ba? It means exhaustion. You're exhausted, nahurot na ang pamaagi nimo. You're tired, you're weary. O sa ingon sa Ginoo, he speak this parable. What is the parable here? Katong the wicked judge and ang babaeng balo nga nag-ampo. Insa, ang tao dapat mag-ampo always. Aron dili siya ma-weary and exhausted. So unsa day tambal aron dili ta ma-exhausted sa kinabuhi? Pray. Unsa day tambal aron nga dili ta moabot nga ma-weary ta? Pray. Kini bitang tao nga weary na siya, exhausted na ang tao, muna na nga punto nga musulod na dayon ang discouragement and depression. Yung ang tao nga despair na muna na dayon ang musulod na rin ang pangunahuna nga, sige, paghikog. Nakatanaw kog TV kagabi, gabi man tingali ito. Passing lang good kay nabisita ko sa balay. Was it or last other day nga. Ang feature dito, ang babae, ang batanon na problema, giaway sa mama. Niya, ang sunod nga, iksina dayon sa salida, wala, nakakita na dayon siya hilo. Kita na siya puysod, tangag X. Sunod nga, hitabo mo na dayon. Giinom na niya, bula-bula na niya ang baba. Kung ikaw, batanon, nakakita ato, prepare imong sitwasyon na kay problema, sabay, mabot si mo una-una. Ay, awaton sa nako niya. Kunya pagkahuman, tuwala sa ospital, kaya wala siya namatay. Wala dayon, ang iyang mama, laping na dayon niya. Ako'y mahuna-hunaan sa batanon, ang ako ding buhaton, kung awayon ko sa kung uyaboon sa ba, maghikog-hikog ko. Aron nga, ilab ko nila, pagkapiligro kayo niya ng panguna-hunaan. Kunya mo na itanaon niyo sa nobila, mo na itanaon niyo sa salida, mauna ang panguna-huna sa kalibutan. But God said that men ought always to pray and not to faint. Husband and wife, what will you do? What you do kung mag-away mo sa imong asawa o sa imong bana? Ay, naay panahon, oy, ma-disappointed ka sa imong asawa o sa imong bana. Naay panahon, kana na ang masakitan ka sa istorya sa imong bana o sa istorya sa imong asawa. O nya, kamo mga dudong, mo gina, hunaw-naagi ninyo, nga ang kami niyoon, dili gini sa tanang panahon nga, cute kayo. Naay panahon ang pinakamaot ng tanaw ni mong imong bana, bisag kung sa panakagwapo.
Ang anay panahon nga, dili nimo gustong makita sa tibok kalibutan ng imong asawa. Nga naman, nasakitan ka. O, tinuod ba na mga minyo? Adi mo to gano, mga bakakon, o hinahanglan gin mong maginulsol. Ay, tinuod ka na. Parang pangutan, sa may mong buhaton, sa diyang naakan niya na nga kahimtang. Muni, iyon ang Bible. You ought to pray and not to faint. Ay, kung dili ka na magbantay, kunya ilabi na kung imo pang gibutang sa imong pitaka ang picture sa imong imong kagahapon nga pakaslan unta nimo or uyab nimo kagahapon ibilag naa pa ang love letter ako'y ingon din ang yawa. Nagbulag na ra ba to sila? Nya so hindi mangita na kay Facebook dining mga igsoon. Ang akong punto mo ni, there are times in our lives that we are fainting. But ang ato ding buhaton is to pray. That's the promise of God. Adunay usa ka pilot. Adi man digid siya sa ka-attorney, nalimot ko si Gibbs, si Attorney Gibbs. Siya, to save time, giingnan siya sa iyang higala nga, Attorney, I know nga paingon ka ng lugar, layo kayo, it will take you one day. Na ako'y eroplano, diri lang tamo sakay. Ug nakumbinser gid siya, tambok nga tao, sakay sa eroplano. Abot niya sa imabaw kay wala naman yung gasolina. Gamay lang gasolina ni lupon. May gasolina na di ay. Deo sa manitabo, balint na, kuhan gid sila, nag-crash landing. May gali, rawa na sila namatay. So, ang punto na ko mga igsoon, basin kita ba, naglupad-lupad taan eh. Pero, ang gasolina na nga itong gigamit ko, reserve na ba? Reserve. Diba, motor kung urot ng gasolina, gamay na lang sa man na ito, i-reserve. Pero kanang reserve, budagan pa na siya mga tingali, mga 10 kilometers, o bitang natog mga 30 kilometers. Pero countdown na siya. Nausay, makalimot nga naggamit na rin tag-reserve. Munang daghang mga motor nga akong nakita, na napagi anak ko asawa, yung tao, nagtuklod sila. Ano nagtuklod man nga? Gamay ra mo tag kauning motora. Ay, mao nagsalig. Reserve na di ay, pila kaadlaw ang ilang reserve. Ilang gigamit. Basin kita ba ang atong strength? Reserve na. Kay wala na ta nag-ampo. Muna nga, unsa dahil sunod mahitabo? Ay, makapanumbag ta. Muna na yung panghitabo nga, dunay mahitabo nga sakyan na to sa unod. O di na nato ma-control. Okay, reserve na dahil ang atong strength. Wala na kusog sa Ginoo. But God said that men ought always to pray and not to faint. You know the promise of God in Matthew chapter 7, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened. Tama, no? Very positive ang sulti sa Ginoo. Wala ingon sa Ginoo, ask and maybe I will answer. Seek and maybe you will find. Knock and I'm not busy, I will open. No, iyon siya, it shall be given. Ye shall find. It shall be open. Very positive ang saad sa Diyos. But the question is this our experience in prayer? Mo ba niya ang atong experience when we pray? Di ba, many times we ask, but it seems God is silent. And we knock and it seems there is no door. And we look and we seek and it seems, gid nato makitaan. And we pray and it seems there is no answer. Why is that? There are many reasons. But one of the main reasons is this. Wala lang kita makakatuon sa pag-ampo. Ang pag-ampo nga gisulti diri sa Biblia, kanang pag-ampo nga doon nagyoy resulta. Kanang inig abri sa imong baba, inig dungog sa Ginoo, it's good as done. Nga ihatag yun sa Dios. Mauna nga klase nga pag-ampo nga gusto sa Holy Spirit nga atong makatunan. So that our lives, ang atong kinabuhi, nga ang tanan natong panginahanglanon, ug ang tanan natong desire, moabot sa atong kinabuhi as an answer to prayer. Ana higayon na no? Dili naka mahimong problema sa tao.
dili nakasig yangungo sa tao. Again, ang Dios mo gamit sa tao. Pero ingon pa gyud ang Ginoo nga kamo mga amahan. Sumpay ini nga verse. Kung inyong anak mangayo og pan kay gigutom, tagaan ba ninyog bato? Kung mangayo siyag isda, tagaan ba ninyog banakon? Kung kamo gali mahibalo, muhatag og maayong gasa nga mga makasala ta, dili ta perfect, unsa paggaha ang inyong heavenly Father. What's the point here? Kung ang Ginoo day mo tubag, kung doon na ihatag ang Ginoo nimo as an answer to prayer, then be assured nga kana mo'y pinaka-the best nimo. Dili kabalo ang Ginoo muhatag og kana ang biya-biya. Ang hinatagan sa Dios malipay kagayon. So pagka positive kayo ang Bible talking about prayer. Kung gusto sa Dios nga mao ni nga klase nga pagampo ang atong makatunan. But very sad wa pa kita makaangkon. So we see here the privilege of praying and the promises of God in praying. But also makita nato ang kasayang kaayo sa pribilehiyo. Ye ask, ye receive not because ye ask not. What a wasted privilege. Promise nga wala na to maklaim because we have not learned yet to pray. I thought I've learned prayer. But no. Nagtuo ko nga, nakakatuon ako pag-ampo. Ako'y in the light of the scripture, pag hindi ako'y nakatunan sa pag-ampo. Pag yun. Pagka-elementary, mura pa preschool pa, nga nagtuon sa pag-ampo. And how can we learn to pray? You know, it's very good to read books about prayer. It's very good to hear preaching like this about prayer. And it's good to talk about prayer. But ang pinakamaayog yun is not talking about prayer. Is not listening about prayer. Is not reading about prayer. It's praying. Pag-ampo. Ang pag-ampo. Aron makakatunta sa pag-ampo, we need to pray. You want to learn about the kind of prayer nga dunay resulta? You pray. Pray. That's how to learn prayer. Pray. Daghan kay tag pangutana. Ako daghan kay kog pangutana sa pag-ampo. Daghan kog mga questions about prayers. Daghan kog disappointment about prayers. Daghan kog discouragement about prayer. Pero we should not stop praying. Padayon sa pag-ampo. Padayon sa pag-ampo. Keep time to pray. Then, ayaw katingala when you pray, when you give time to pray, nga dunay mga itugot sa Ginoo nga dili nimo gusto o mga butang nato mga makapatandog sa imong kasing-kasing nga pangitabo. Kaya ang tuyo niya na gusto sa Ginoo nga mo-go down deeper pa gyud ang atong kasing-kasing sa pag-ampo. Dahil pangutana, Lord, nganong nahitabo man ni? Lord, nganong wala man nimo ni tubaga? Asa na itong buhaton sa diyang wala tubaga sa Ginoo? O nganong na-disappointed ta? O na-discourage sa? Unsa may buhaton mo? Undang ta? No. Himuan na nga motive di mo to learn about prayer. Lord, gusto kong mahibalo. O sa ganing pag-ampo, nganong wala ko natubag? Nganong wala na ko nadawat ng akong gipangayo? Magtuon dyan ko, Lord. O sa ganing pag-ampo nga, kanang pag-ampo, Lord, nga tunag yung resulta. Pagkadakog mahimo ta when we learn to pray. So, doon ay mga privilege nga ni nga gihatag sa Ginoo sa tao pero wala ba na nadawat sa tao. I think it's almost time, no? It's 3:25 na? Okay na, no? Okay. So, the problems in prayer. Kung sabi problema na to, problema na to when we face prayer. Una, unbelief. Ikaduha, the flesh. Ikatulong, wrong motive. In verse number 3, ye ask and receive not because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Worldliness, pride. Pero unsa may atong buhaton? Mo ni nga problema. Dunay flesh, dunay buhat sa unod nga gipakaon na to ang atong unod. Dunay kalibutanon nga
pagbati nga gipakaon na to. Kini nga tong cellphone, kung di ta magbantay sa Facebook, sa TikTok, o unsa ba, kana nga mga platform, dili man na dautan, depende kung unsa imong gitanaw diha. Pero kasagara gyud, nahimo ginang avenue aron nga mapakaon ang unod. O maunay hinungdan, maigsoon, paminaw. Dili gyud pidi nga ang sala, ang lust, ang flesh, o ang kalibutan, ang world, o ang covetousness, mao'y partner nimo sa pag-ampo. It's impossible for you to pray with sin, the flesh, the world, nga mo imong partner, ingon imong kalibutan, ang unod, o ang covetousness, sa kuyog ta mag-ampo. Ti ginamahitabo. Kay sila, kontra nila ang pag-ampo. Kuyugon nimong yawa mag-ampo. Kuyugon nimo imong unod aron mag-ampo. Di gyud ka kaampo. Mura taog kahoy nga gibubuan og daghang tubig. Unya duslitan nimo og puspuro. Usa gud pagsiga na. Gawas kung ang gibutang nimo gasolina. Ang kalibutan, ang unod, amura nig tubig, gibubo. Tugpugnaw kayo. Unya maghibog ka ngano di maguganahan mo ampo. When that comes sa atong kinabuhi, check your heart. There are many world therein. Dunay daghang unod, dunay daghang kalibutan, dunay daghang sala. Pangayua sa Ginoo. That's why part sa pag-ampo gyud. Pero ang paginulsol, pero giinan ta sa Ginoo. I assured you, verse number 6, doon ako'y daghang grasya. Verse number 7, naingon siya, he speaks about the Holy Spirit. Tabangan ka sa Holy Spirit. O naingon siya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Repent. Choose to believe. Walk with God. Walk with God. Walk with God. Hinulsuli imong sala. Tanawang imong kagalingon. Nganong di kaganahan mo po. Wala kay panahon sa puong sa Ginoo. Naay panahon sa Facebook. Naay panahon sa daghang mga butang. Nabugnaw kay imong kasigasa. Of course, bugnaw yun. But you need to repent. Apan bisag wala kay pagbati sa pag-ampo. Pag-ampo. Because the best way to learn prayer is to pray. Oh, himuon na ito unta ni nga motive. Lord, pasig sayop akong motibo. But, mupush ko Ginoo, tabangi ko nga, makalearn ko. Yeah. The next thing nga imong buhaton to learn to pray is to give time. If we do not have time to pray, we cannot pray. Because prayer needs time. Prayer nagkinahanglan og panahon. Eating needs time. Cleaning ourselves, bathing needs time. Shopping needs time. Everything in this world, nagkinahanglan og panahon. And we think nga we learn to pray without time, na muratag mga buang ana, nagkinahanglan og panahon. We cannot learn prayer if we cannot learn to give time to pray. Ginoo, salamat kayo Lord sa mubo nga panahon. It's my prayer Lord na at least makamata mi gamay Ginoo. Nga the kind of prayer di ay nga imong gusto Lord, kanang prayer nga doon na gyud resulta. Pero wala lang gid mi kakat-on ini. But it's not yet too late. Matudluan pa mi nimo Holy Spirit. Pagkanindot kaayo, kung kami tanan makakat-on sa tinuod nga pag-ampo. Tudluin mi Lord, tudluin mi Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen.